sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaman sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pag-aalala ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Ang tiwala ang binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso. Wait. Nagkakaroon ng problema. Nilaan sa'yo. Wala ka ba sa buhay ko? Wala ka ba sa puso? Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig ang iyan mo'y di ko nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nilaman sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko. Pag-aalala ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Ang tiwala ang binigay sa'yo lamang, Jesus, pananalig ko. Nabuhay sa kasalanan ang puso. Pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay. Buong tiwala ay binigay sa'yo lamang,
Okay. Um, ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natato niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo. Kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala pang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, guro. Wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa na magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So welcome po sa Word of God Daily Gospel. Muli ang hangarin ng Facebook Live na ito ay palaganap ang mabuting balita araw-araw. So ako po si Sister Angelica, isa po akong Katoliko from Bulacan. At maraming salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay March 8, 2024. Sige, pasok na po kayo. Brother Francis, pasok na. Yan po si Brother Francis. parang bigla ka natakot na pasok po. So maraming salamat po, March 8, 2024. At ang Friday Gospel po ang ating pagninilayan tungkol po sa ang pinakamahalagang utos. So maraming salamat sa Panginoon. Kasama natin ulit si Brother Francis para magbigay po ng reflection tungkol sa mabuting balita. So pwede na po kayong mag-upisa. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat, Sister Angelica. At pahinga ka muna dyan, sis. At kung ang sipag-sipag mo kung saan nanggaling kanina at dire-diretso sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mag-share screen ako, sis, ha. So muli po, good evening po sa atin lahat. And ayusin ko lang po ang aking share screen. Ayan, sis, nakashare na po. Makiklik lang po. Yan, salamat po. Binasa na po ni Sister Angelica kanina ang ating mabuting balita, Gospel reading for today, Friday po. Ang title po ay Ang Pinakamahalagang Utos. Mahalagang utos. Talagang mahalaga po ito. At pag nilay-nilayan po natin, akala ko yung magbabasa kaya skip na natin to. Ang mabuting balita ng ating Panginoon Heso Kristo. Pinupuri ka namin Panginoon Heso Kristo. Okay. Pinakamahalagang utos. Pag ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa utos. Wala ba kayong naaalala? Kasi ako minsan napapansin ko po sa panahon ngayon, pag sinabi mong utos, napakahirap utusan ang mga kabataan ngayon. Baliktad na nga mga bata na nga ang nag-uutos sa mga magulang. Tingnan po natin yung picture. Minsan nangyayari na huyan. Buti pa sa Pilipinas kung minsan meron pa mga respeto ang mga bata sa mga magulang. Po, opo, may ganung tawag pa. Sa ibang bansa po, naalala ko lang nung ako'y nasa ibang bansa, saan ba yun? Hong Kong. Aba, ang tawagan nila sa mga magulang, pagtawag sa mga magulang by the first name, halimbawa, Francis, ang tawag sa akin ng aking anak, yo, Francis, no, may yo pa. Utusan mo, ang hirap-hirap utusan. Kaya, bakit kaya kuminsan ang hirap utusan? Usually, ito po ang dahilan, may kaagaw, laging cellphone po ang hawak. Kahit hindi mga kabataan, kahit kuminsan mga teenager na, medyo semi-adult na, ang hirap-hirap din utusan. At pag mga malilit na bata, utusan mo, anong sagot? Wait! Galit pa yan.
Ewan ko lang sa mga nanonood ngayon, kung meron kayong mga apo na maliliit or sabihin natin mga nanonood na may mga kapatid na baby brothers or baby sisters, napansin mo ba pag inuutusan mo, ganun ang itsura nila? Wait, galit pa. Yan ang panahon ho natin ngayon. Bakit kaya ganun ang mga kabataan ngayon pag inuutusan? Mamaya po, bigyan linaw natin yan, bigyan po natin ng sagot yan. Puntahan muna po natin ang ating mabuting balita. Sabi po ni Saint Jerome, sa kanyang isa sa mga kanyang salaysay, sa kanyang kwento, meron siyang kinote mula kay Saint John the Apostle. At ang kanyang kinote ay, you know, love one another really is enough. Yan po ang kwento ni Saint Jerome. Kung kilala po natin si Saint Jerome, 3rd ba or 4th century? 4th century theologian. At siya po ang nag-translate ng original scriptures, Hebrew, Greek, into Latin. Saint Jerome tells a story about the Apostle John. Namatay electric fan ko. Teka lang yung timer. Sandali lang po. At si John, nung matanda na po, mahina na, parang hindi naman uugod-ugod, pero mahina na, hindi na siya nakakapaglakad. Binubuhat po siya ng kanyang mga disciples para po dalhin sa Sabbath of the Lord o yung Lord's Day para mag-sermon or magmisa. At binubuhat siya papunta roon. At tuwing mag-homily po si Saint John the Apostle, lagi na lang po niya sinasabing, tinan po natin dun sa nakasuot sa mga dilaw na letterings, little children, love one another. Yan daw ang kanyang sinasabi, lagi. Minsan pag tinatanong siya, John, kumain ka na ba? Love one another. John, anong oras na? Love one another. Ganun ang kanyang sagot. John, saan ba tayo pupunta mamaya? Love one another. John, may lakad ka? Love one another. Laging ganoon ang sagot ni John the Apostle. Tapos siguro yung mga disciples niya, sabi ni Saint Jerome, parang napagod na rin. No? Lagi na lang yun ang inuulit-ulit na sagot ni Saint John. Kaya ang sabi ng mga disciples, nagtanong sila, Master, why do you always say this? Bakit mo laging sinasabi itong love one another? Ang sagot ni Saint John the Apostle, sabi niya, because John replied, it is the Lord's command. And if this only is done, it is enough. Pag ito daw ang ginawa, sapat na. Minsan may nagtanong sa akin, Brother Francis, bakit kaya lagi may poverty? Paano kaya maiibsan or matatalo, mapapagtagumpayan, masosolve ang problema ng poverty, kahirapan? Ganda ng sagot ng Holy Spirit sa akin. Biglang pumasok sa isip ko, love conquers poverty. Oo nga naman, no? Love conquers poverty. Kahit sa gera, love casts away war. Talagang pagmamahal lang ang kailangan. Love is enough, sabi ni John the Apostle. Bakit lagi niyang inuulit-ulit yung salitang love one another? Kasi daw, sabi niya, it is the Lord's command. Kaya po sa atin ebanghelyo, pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang Diyos at ang kapwa. Love God and your neighbor. Kaya pag pinag-uusapan po natin tungkol sa pagmamahal, yung binanggit po sa atin, ebanghelyo, kung mapapansin po natin, hindi ho nakasulat sa 10 Commandments yun, di ba? Mahalin mo ang Diyos ng buong lakas, isip, puso at kaluluwa, at ibigin mo ang kapwa, gaya ng pagmamahal mo o pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala sa 10 Commandments pero ang buod ng 10 Commandments, no, pinaka-summary ng 10 Commandments ay nandoon sa love one another and love God above all else. Buong puso, isip, lakas at kaluluwa. At alam niyo po yung 10 Commandments na yan, ito'y sinulat sa tablet, stone tablets, hindi ho tablet na na modern day tablet, hindi ho yun. Stone tablets, tapos linipat sa scroll, mga papyrus na scroll, panahon natin ngayon, nasa Bible na, hardcover, ngayon nasa na po, applications, sa cellphone, sa mobile gadgets, no? High-tech na, dapat ho, ang ating mga cellphones, dapat may Bible ho yan, at ano pa, kaya mas maganda, no? Kitang-kita ko ang ating share screen. At ano pa? Yan 10 commandments nung nailipat sa scroll sa history ng mga Hudyo, kasaysayan ng Hudyo, traditionally speaking po, yun ay nadagdagan hanggat umabot sa 613 traditional Jewish laws and command. Ayun po, nakikita niyo po sa baba. The 613 mitzvot. Ang mitzvot po ay commandments sa Hebrew. Zoom in natin. 613 mitzvot.
The 613 refers to the Jewish commandments, mitzvot in Hebrew, kasi pag mitzvah, singular. Mitzvot, plural, commandments. Extracted from the Old Testament. Galing sa Old Testament, 613 traditional Jewish laws and command. Example po ng mga commandments na yan. Ayan po, meron ako niyan. Kikita nyo nakalagay dyan, tapos sa dulo, nandun yung mga verses. Ang dami ho yan, 613. Hindi ko na papakita lahat. Meron po akong PDF file niyan. 613. Parang nakakagulat, di ba? Tama ba yung sasabihin kong salita? Baka mabaliw tayo pag minemorize natin lahat yan. Pero 613 bilang isang tagapagturo ng utos, teacher of the law, dapat kabisado mo yan. Wow! 613. Pag nilayan po natin yan, 10 commandments na nga lang, hindi na natin kabisado, 613 pa kaya? Minsan nagtanong ako sa isang klase, recollection yata yun, o retreat, no? Sino rito ang handang tumayo sa harapan at bigkasin ang 10 commandments in order? Lahat ng mga estudyante ko, nakayuko, hindi tumitingin sa akin. Walang nagtaas ng kamay. 10 commandments ho yun. 10, 10. 613 pa kaya? Ang dami ho niya. Ano ba yung 613 na yan? Marami ho yan eh. Yung mga purification laws, ano dapat mong gawin pag galing ka sa palengke, ano mga dapat gawin at hindi pwedeng gawin sa araw ng Sabat. Ang dami ho nilang mga batas. No, isa-isahin ho natin yan. Ha? Hindi ho yung batas, no? Isa-isahin po natin pagninilay. Minsan naman nagtanong ako sa isang parokya, laking parokya somewhere in bandang Pampanga, nakalimutan ko na saan doon eh. Prayer meeting, ang daming tao sa parokya. Sabi ko, sino handa ditong bigkasin ang 10 commandments in order? Aba, gulat ako. Nagtaas ng kamay lahat. Aba, sabi ko, ang gagaling ninyo ha, nagtaas ng kamay. Maya-maya, yung nakaupo sa harapan, nagtuturo. Paglingon ko, abay, nakasulat pala yung 10 commandments doon sa altar, kaya pa ang lalakas ng loob. Sabi ko, sino ang handang bigkasin ng 10 commandments? Tumalikod kayo, wag humarap sa altar. Wala na nagtaas ng kamay. 10 commandments pa lang huyan. Isipin mo na lang 613 commandments. Balik na po tayo doon. 613 commandments. Bakit kabisado ng mga Hudyo ni Jesus at yung nagtanong kay Jesus kanina sa ating ebanghelyo, bakit kabisado nila ang mga utos na 613 traditional Jewish laws and command? Kasi utos din po ito sa kanila. Ituro sa mga bata ang daan dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan. Teach the children the way of the Lord. Kawikaan or Proverbs chapter 22 verse 6. Bata pa lang, anong dapat gawin? Ituro sa bata. Tanong po sa ating mga magulang, nagtuturo ba tayo sa mga bata, sa mga anak natin, kung paano magdasal, magsimba, salita ng Diyos, magrosaryo? Magandang pagnilayan ho yan. Hindi naman po sa nagsesermon ako, pero kuminsan tayong mga magulang may mga pagkukulang din eh. Buti lang, lumaki akong charismatic, kami ni Mrs. charismatic, kami active kami. Kaya, nung malilit pa yung mga anak namin, 4 years old, tapos yung panganay ko is 4, 5, 6, 7 years old, 3 taon kasi yung pagitan eh. Panganay ko lalaki, graduate na po siya, tapos yung bunso ko babae, 3rd year college. Sinisiguro namin, 9 o'clock ng gabi, sabay-sabay kami nagro-rosaryo. Automatic yan, 9 o'clock ng gabi, rosary. Dahil gabi-gabi kayo nagro-rosary, yung mga anak ko, kabisado na ang litanya nang hindi nagbabasa, walang kopya. Sabi ko, kabisado yung litanya. At least ako, kabisado ko ang sagot. Ano yung sagot? Pray for us. Diba? Sila litanya. Kaya, naging kaugalian ng mga anak ko to hanggang sa paglaki nila ngayon. Kahit kuminsan nasa lakad or may lakad ang aking mga anak, minsan mag-o-online kami, magro-rosary yan. Naalala ko lang nung na-COVID kami ni Bunso, na-isolate kami sa may bandang Kamuning. Siyempre, rosary sa bahay, rosary din kami doon, online. Yan po ang kagandahan sa technology sa panahon na ngayon. It connects us and we can use it for the glory of God. Kaya ituro sa mga bata, kuminsan, tayo mga magulang hindi natin tinuturo. And the best way to teach our children is by the example we give them.
Naalala ko isang kaibigan ko, narinig yung kanyang anak, nagmumura eh. Sinabi niya sa kanyang asawa, "Oh, bakit nagmumura to?" Sabi ng kanyang asawa, kasi naririnig sa'yo eh. Toinks. Yun ang problema ko minsan sa ating mga magulang, di ba? Ang mga bata natututo dahil sa nakikita sa atin. Kaya, a bar or bat mitzvah is a coming of age, yung sinabi natin kanina, for Jewish boys and girls. They reach the age of 12 or 13. Naalala po natin si Jesus at the age of 12, pumunta po siya sa templo, sila ng kanyang mga pamilya, tapos nawala siya doon. Or rather, pag uwi nila Joseph at Mary, naiwan si Jesus doon, akala ni Joseph ni Mary nawala. Ito siguro sineselebrate niya yung bar mitzvah. The ceremony marks the time when a boy or a girl becomes a Jewish adult. That means that they are now responsible at the age of 12 or 13 for their own actions, and they can decide for themselves how they would like to practice Judaism. So bata pa lang tinuturuan, pagdating ng 12 to 13 years old, responsable na sila sa kanilang pananampalataya o sa pagsasabuhay nila ng kanilang pananampalataya. Kaya bata pa lang, kabisado na halos ang 613 traditional Jewish laws and commands. Pag bat mitzvah, para paniki, no, bat, babae yon, daughter of the commandment. So mitzvah, kanina di ba napansin natin, mitzvat, T yung dulo, so plural yon. Ito singular. Pag bar naman, bar mitzvah, son of the commandment. Sons or daughters of the word of God or the commandments. Yan po ang ginagawa nila. Ganun kahigpit ang pagtuturo sa kanila. Kahit naman po sa ating simbahan katoliko sa ating Catechism of the Catholic Church, tinuturo din po natin sa katekismo, paragraph 2226, education in the faith by the parents, yan po, tayong mga magulang uli, should begin in the child's earliest years. Kaya yung mga anak ko, lala ko palang sisimba ho kami, hindi ho makukulit yung mga yan. Kung minsan kasi nakikita ko yung ibang mga bata, no, takbo dito, takbo doon, aakit sa altar habang nagmimisa. Minsan yung misis ko nagagalit. Buti pa yung mga anak natin dati hindi ganyan. Bakit po? Kasi sa gitna sila, si misis nandun sa kabilang dulo, ako naman sa kabilang dulo, tapos talagang hindi kami gumagalaw ni misis, nakaganon ang kamay namin. Or nakaganon si misis o tsaka ako. Ay mga bata, nakikita sa amin, ginagaya kami. Kaya hanggang ngayon, lumalaki sila. Minsan, hindi ko nasasabihin, pero sila mismo nagsisimba. Kumpisal, pumupunta ho sila. And blessed na blessed ako sa mga anak ko kasi nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Wala akong halos naging problema sa kanila. Siguro ang naging problema nila, ako. Sakitin kasi yung tatay, lalo nung naoperahan ako sa puso. Earliest years, this already happens when family members help one another, nagtutulungan, to grow in faith by the witness of a Christian life. Ayun, witness. Makikita sa atin. Hindi kinakailangan salita ng salita, hindi kinakailangan sermon ng sermon, dada ng dada, lalong hindi makikinig yun Ang mahalaga po is nakikita sa atin. Minsan po, Holy Communion, napapansin ko pag naglalakad ang mga tao papuntang altar para tumanggap ng Holy Communion, kung maglagad, akala mo nag-i-stall sa park, sa luneta, sa mall, dapat po pag nagpupunta po sa altar, nakatiklop po ang ating mga kamay, tanggapin ng hostya, sasay na yan kung sa kamay o sa dila, step aside, subo, nang nakaharap sa altar. Hindi yung parang naglalakad na ganon-ganon. Banal po dapat ang ating pagkilos at yun din po ang nakikita sa akin ng aking mga anak. Minsan nakakalimutan. Minsan man tatanggap ng Holy Communion, nakaganon, tapos may cellphone sa baba. Ano kaya yun? No? Gusto mo natin cellphone, no? Minsan kasi yung cellphone kaagaw yun Family catechesis precedes, accompanies, and enriches other forms of instruction in the faith. Parents, ayan, have the mission of teaching their children to pray. Tinuturuan ba natin magdasal? And to discover their vocation. Pag sabi po natin bokasyon, hindi lang yung pagpapare, pagmamadre, pero ano po ang kailang hangarin sa buhay. So, utos ng Diyos ho yan. Utos po ng ating simbahan. Kaya, balikan po natin ang Ebanghelyo. Ang haba ng intro ko, intro pa lang yun. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sabi po ng tagapagturo ng utos. Tagapagturo na siya, tinanong pa si Jesus. At, siyempre, sumagot si Jesus, ibigin mo
ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po ay nakasulat sa Deuteronomy chapter 6 at Leviticus chapter 17. So magkahiwalay na libro, pinagsama ni Jesus. Sagot naman ng tagapagturo, tama po, guro. Totoo ang sinabi ninyo, mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili. Tama, sabi ng tagapag-utos ng batas. Abay, pag sinabing mali, no, baka masermonan ni Jesus yun. Kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Hindi man napansin, sinabi ba ni Jesus to? Hindi, di ba? Dinagdag niya. Kasi malalim siya, yung tagapagturo nga po ng batas ng utos ng Diyos. Anong sagot ni Jesus? Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito. Bakit? Ito kasi dinagdagan ho niya kaysa maghandog, dapat pala umibig, magmahal. Kaysa donate ng donate, tapos ang dami mong kaaway. Huwag naman mo. No? Ang dami nating kaaway. Although wala naman akong kaaway, di ba? Donate ka nga ng donate, pero may mga kaaway naman. Maganda ang sagot nito, kahit sinabi ni Jesus, hindi ka nalalayo sa kaharian ng Diyos. No? Iniisip ko to, sabi ko, sa isip-isip ko, sana sinabi ni Jesus, no? Nandyan ka na sa kaharian ng Diyos, hindi pa nakakarating. Ang sabi ni Jesus, hindi ka nalalayo, pero malapit na rin, di ba? Ang dami pa palang dapat gawin. So, ang ganda ng sinabi dito, no, sa verse na ito, buong isip, lakas, puso at kaluluwa, at ibigin ng kapwa gaya ng sarili, ay mas maganda pa kaysa handog ng handog or nag-aalay. Kaya, ayan, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Parang ganyan, no? Nagla-love offering ka pero may kaaway ka. Nagla-love offering ka pero yung mga tao sa bahay hindi mo kayang mahalin. Kung yung mga tao sa bahay hindi mo kayang mahalin, paano pa kaya yung kapwa? Kung hindi mo kayang mahalin yung kapwa, paano pa kaya ang Diyos? Yung kapwa na nakikita natin hindi kayang mahalin, paano pa kaya ang Diyos na hindi natin nakikita? Sa Bible din po 'yun, no? Ko lang maalala ko na sa outline ko. Ayun na, pumasok lang bigla sa isip ko. Kaya, hindi ho palakihan ng offering yan. Although nakakatulong naman pag malaki ang offering, di ba? Laki-laki mga ng offering mo, pero ang tanong, tumulong ka ba sa kapwa? Offer tayo ng offer sa altar. Pero, di mo ba naisip na kung minsan, hatiin natin ang offering natin, sa simbahan isa, tapos yung isa, sa isang taong talagang naghihirap ng totoo sa kalsada? Nasa sayo na yan. Ako minsan ganun Pag nakakita ko ng naghihirap sa kalsada, Lord, hatiin ko muna to bigay ko yung kalahati sa kanya. Kasi kung mag-aalay ako, tapos hindi ko man lang tulungan yung naghihirap, anong saysay dun? Unang Juan, Kabanata 4, ang talata ay 20 hanggang 21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapwa. Ito na, iba na, napupuot na. Sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa ating Kristo. Ang umibig sa Diyos ay dapat ding umiibig o umibig sa kanyang mga kapatid. Kapatid or kababayan or kahit sino. Kasi kung tutusin naman po, lahat tayo magkakapatid, di ba? Kaya ako minsan, pag hindi mo kilala sa kalsada, tapos naliligaw ka, naghahanap ka ng direksyon, magtatanong ka, kuya, ate. Naalala ko sa Hong Kong, naligaw ako sa subway. Ibang exit ang napuntahan ko. Sabi ko, nasaan na kaya ako? Manghiyak-ngiyak ako. Yung dumadaan, puro mga Chinese, excuse me, hindi ako naiintindihan. Alam ko na, sabi ko, sasandal lang ako dito. At pag may dumaan, sasabihin ko lang, ate. Kasi karamihan ng mga tao doon, puro mga babae. Pag Pilipina, mga Pinoy, mga Pinay. May dumaan, sabi ko, ate,
Lumingon, ay, Pinay to, salamat, salamat. Ate, saan ba dito? Exit papunta sa ganon. Brad, ganito yung, ganito, ganito, ganito. Samahan kita. Ang babait pa nila. Sinamahan ako, hindi ako naligaw. Kaya ganun, magkakapatid tayong lahat eh. Ate, kuya pa nga ang tawagan natin, di ba? Kaya, one way that God teaches us to love God is to love others also. Kaya kung mag-aalay ka ng handog, ayan naman si handog, sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid. Pag naalala mo raw na may tao masama ang loob sa iyo, ikaw ang nakaalala, ikaw yung nag-aalay. Ayan, sabi doon, kung mag-aalay ka, sino ang kausap dito? Yung nag-aalay sa dambana. Ibig sabihin, nag-worship, yung magsisimba, yung nagla-love offering. At kung yung tao yung naalala na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid o kapwa, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Makipagkasundo. Pag naalala mo raw at naghahandog, although pag nagmimisa ka at naalala mo yun, tapusin mo muna yung misa. Tapusin mo muna yung misa, saka mo siya puntahan. Actually, nung ako'y bago-bago sa charismatic, 30 years na po ako sa charismatic. 30 ba? Nagsimula kasi ako 1993 LSS, nag-full-time ako around 1994. Tama, 30 years na. Naalala ko na may tao palang may sama ng loob sa akin, kaya pagtapos ng misa, pinuntahan ko. Kinamayan ko, pasensya na, hindi ko napansin, hindi mo pala nagustuhan yung sinabi ko sa'yo, kahit joke lang. Yan kumisan problema sa joke eh. Joke nga para sa'yo, pero para sa taong yun, hindi. Kaya ingat din po tayo sa joke. So naalala ko yun. Naalala ko yung verse na to. Kung makipagkasundo ka sa kanya na ibig sabihin, bago tayo magsamba or sumamba sa Diyos, dapat ay maganda ang pakikitungo natin sa kapwa. Walang sama ng loob sa atin. Pag nilayan po natin, may mga tao bang masama ang loob sa atin? Kung meron at ginawa na natin ng paraan, ginawa na po natin ng paraan para makipagkasundo, ayaw pa rin niya, paubayin na ho natin sa Diyos, di ba? Kumilos na rin tayo at ipagdasal natin. Ayan. Kaya love God and love your neighbor. Ulitin ko po, isa sa mga pamamaraan para magmahal sa Diyos or umibig sa Diyos ay magmahal sa kapwa. So magkasama ho yan. Hindi pwedeng lingkod ng lingkod sa simbahan, pero ang daming kaaway. Hindi rin pwedeng pagpalagay natin, ano ba tawag dito, medical mission or outreach mission, tumutulong sa iba, tapos hindi naman nagsisimba, hindi nagwo-worship, hindi rin pwedeng ganyan. Dapat po pareho. May oras sa Diyos, may oras sa kapwa. Balansehin po natin. Time to serve God, time to serve others. Kung paano natin babalansehin yan, hingiin natin ang guidance ng ating Panginoon Diyos. At isa po sa mga guidance ay araw ng linggo para sa ating Panginoon Diyos. Siyempre, di ba? Magsimba. Magkasama ho yan. Kaya, bakit kinakailangan natin mahalin ng Diyos? Why do we need to love God? Obvious ang sagot. Unang-una, God is worth it. Abay, karapat dapat siyang mahalin. Revelations chapter 4 verse 11. You are worthy. Ganda ng kantang yan, di ba? Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy. You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will, they were created and have their being. Nilikha tayo ng Diyos, kaya karapat dapat lang na siya ay mahalin. Isipin mo po, kung ilang taon ka na, dagdagan mo ng isang taon, halimbawa ako 65, sorry. 67. Lagi ko na. 57 pala. 57. Hindi pa ako senior. 57 po ako. Pagpalagay ko, dagdag ko ng isang taon, 58. Na ibig sabihin, 58 years ago, hindi pa ako pinapanganak. Nasaan ako? Hindi natin alam. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, dahil sa dakilang ating Panginoon Diyos, narito si Brother Francis. Linikha ako ng Diyos. Kaya karapat dapat siyang mahalin. Thank you, Lord. At dahil pangalawang buhay ko na rin to, di ba? Operado po ako sa puso, heart attack survivor, tapos heart bypass operation, quadruple heart bypass. Medyo nangangatinga yung tahi ko eh. Why do we need to love God? Number one, God is worth it. Pangalawa, it is a biblical command, utos ng Diyos. Ayan naman yung utos.
Kung yung mga kabataan, sabi natin kanina, ang hirap utusan. Bakit ang hirap utusan? Dahil kung minsan nakakaligtaan po natin mga magulang na dapat bata pa lang tinetraining na. Tinetraining na sa salita ng Diyos. Sinasanay na din po natin na utusan. Yung anak kong yung bunso ko, naalala ko lang kasi dati, talagang hirap utusan nung maliit siya. Pero unti-unti nasanay at syempre natuturuan din po sa eskwelahan. At ayun, no, minsan hindi mo na kinakailangang utusan, siya na magdidigpit sa baba, siya na maghuhugas ng pinggan, siya na magluluto. Thank you, sis. Buti nabasa ko to. Mukha akong 48. Salamat po. Pagpapalain ka ng ating Panginoon Diyos. No? Siksik, liglig at umaapaw. 48. Nasaan ako? 48. Sa anak ko. Nawala ako doon na. Bata pa lang kasi dapat tinetraining na. Although, wag tayong mga magulang, wag po natin iaasa sa eskwelahan, sa mga guro, sa katikista, sa simbahan, sa pari, sa madre, ang paghubog nila spiritually. Kasi nagsisimula talaga sa tahanan ho yun sa ating mga magulang. At kung ang mga magulang hindi nakikita ng mga bata na nagsasabuhay ng salita ng Diyos o pag-ibig ng Diyos, hindi na isasabuhay ng mga magulang, madadamay ho yan. No? Kaya kinakailangan tayong mga magulang talaga ang example sa mga bata. It is a biblical command, utos ng Diyos. Binasa na ho natin yan. John chapter 14 verse 15, sabi rito, if you love me, you will obey what I command. Unang Juan, kabanata 5, talata 3, this is love for God, to obey His commands. And His commands are not burdensome. Alalahanin po natin, si Juan, yung nagsulat nito ay isang Hudyo, ha? At bilang isang Hudyo, malamang alam din ho niya ang 613 traditional Jewish laws and commands. At anong sabi niya? His commands are not burdensome. Hindi mabigat. 613. Kasi po, yung 613 na ho yun, na mga batas na yun, pag shinortcut mo, iisa lang po ang salita. Love. Love God and love others. Yun lang ang pinakautos ng ating Panginoon Diyos. Unang Samuel, kabanata 15, talata 22 or talata 22, 22, ang sabi doon, to obey is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Although hindi po natin itinatabi ang sakripisyo, hindi po natin tinatabi or winawalang bahala ang pag-o-offer sa simbahan, kasama ho yun, pero mas mahalaga po ang pagsunod sa utos ng ating Panginoon Diyos. Saka tayo mag-sacrifice, saka tayo mag-alay, saka tayo mag-offering sa dambana. At pag-obedience po, pag-usapan din po natin yung precepts of the church or commandments of the church, hindi lang 10 commandments, hindi lang yung greatest commandments, pero alalahanin po natin, ang simbahan po, ang mga sinasabi po ng ating simbahan ay tinig din po ng ating Panginoon Diyos. At ano ba yung mga utos ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating simbahan? Precepts of the church. Unang-una, magsimba. To attend an entire mass, buong misa ha, hindi ho parang sine, magsisimula ka, dumating ka, first reading, tapos uulitin mo yung misa, pangalawang misa hanggang first reading, tapos aalis, hindi ho ganun, di ba? Kailangan buong misa. On all Sundays of the year and holidays of obligation. Sa Pilipinas po, 3 ang holiday po natin of obligation. Ano ba yun? December 8, Immaculate Conception. December 25, Nativity of Jesus or Christmas, the birth of our Lord and Savior. And January 1, minsan may mga nagkakamali dito, sabi lang, New Year! Tama, New Year, no? Pero hindi ho yung pinagdiriwang natin. Pag January 1 po, ito po ang Solemnity of the Blessed Virgin Mary as Mother of God, Theotokos. Yan po yung 3 holidays of obligation sa Pilipinas. Pangalawa, to confess your sins at least once a year, especially during Lenten season. Ayan po, Lenten season ho tayo. Malapit-lapit na rin po ang Holy Week. Mauuso, hindi naman mauuso, di ba? Andyan na ulit yun na ating tinatawag na kumpisalan bayan. Once a year. Hindi ko ito nagawa dahil pandemic, no? Siyempre naman, excuse ho tayo doon. Yeah. Kaya nung natapos yung pandemic at unti-unti na nag-face-to-face, hinanap ko agad yung kumpisal. Ang sarap. Yung feeling, parang bagong linis, bagong hugas, no? And you shall receive the sacrament of the Eucharist, especially during Easter season. Mag-communion naman.
Number 4, to fast and to abstain on the days appointed. Sa Pilipinas po, ang fasting natin, 2 araw lang po sa isang buong taon. Ano ho yun? Ash Wednesday at Good Friday. Sa mga Hudyo, bahagi po ng kanilang mga utos ang mag-fasting twice a week. Lalo yung panahon ni Jesus, twice a week. Pasalamat ho tayo, twice a year lang tayo. Twice a year na nga lang, minsan nagre-reklamo pa. Exempted po yung mga may sakit, yung mga may maintenance. Ako may maintenance ako, pero nagagawa ko pa rin mag-fasting. Abstain, ito po yung umiiwas sa karne on all Fridays of Lent. Nung araw po, naalala ko nung bata ako, all Fridays of the year yun eh. Naalala ko nung maliit pa ako yung kalendaryo nung araw, nung 1970s. Pag Biyernes, may nakadrawing na isda. Ewan ko lang sa mga may edad na dito, kung naabutan ho nila yon. May drawing na isda pag Biyernes, yung kalendaryong malaki. Ngayon wala na eh. Tapos, to help in the financial support of the church. Tumulong naman po tayo sa ating simbahan. Lalo po yung mga parokyang maliliit lang at talagang nagsisimula pa lang na kailangan ng tulong. Ang ibang katikis na naririnig ko, may pang-anim, dinadagdagan nila ng not to marry against the laws of the church. Anong ibig sabihin nun? Kung ikay mag-aasawa, dapat ikinakasal ka sa loob ng simbahan. Dapat may sakramento ng matrimony. Tapos yung iba narinig ko, pang-7, to help in the spread of the good news. Hindi ko na sinaba rito. To help in the spread of the good news or yung mabuting balita. So, hindi ko na sinama dyan. Kaya, why do we need to love God? God is worth it. It's a big biblical command. At, pangatlo, for our own sake, tayo ang makikinabang. Hindi ko na i-explain yun. Alam na ho natin yan. Pag minahal natin ang Diyos, tayo ang makikinabang. Ang bilis mag-copy-paste ni Sister Angelica. Ang sipag ni Sister. Tapos yung pangalawa po, love your neighbor as yourself. Alalahanin po natin, pag sinabi po natin love is a decision ha. Based on a commitment, not necessarily an emotion. Baka pag sinabi po natin love, ang nasa isip natin dapat laging feel, emotional. Maraming misconception ang love kasi. Pag sinabi mong love, pumapasok sa isip ng tao, katatapos lang yon, February 14, Valentine's. Pag sinabing love, parang mga love story, Romeo and Juliet. Ito, nahalatang matanda na ako. Guy and Pip. Si Jack tsaka si Rose, yung Titanic. Maraming ganun mga love story. Although emotions can help, pero pag sinabi mong love, it's more of a decision. Decision at commitment na to act properly. Kumilos ng tama, kumilos ng akma, kumilos ng nararapat. Yun ang pagmamahal. Not necessarily dapat feel na feel mo. Although nakakatulong ang emotion. Pero sabi nga natin, mas malalim ang definition ng love kapag ito ay desisyon at commitment. Parang yung mag-asawa, ayan, till death do us part. Hindi naman lahat ng pagkakataon laging sweet ang pagsasama ng mag-asawa. Minsan nagiging bitter din ho yan, nagiging maasim, may away din ho yan. Pero nung ibig sabihin nun, hindi na magpapansinan. Siguro 1, 2, 3 araw hindi magpapansinan. Pero iisa pa rin ang bubungan, no? Magkatabi pa rin sa higaan. Hindi nagtatagal, nagmamahalan ulit. Bakit po? Commitment, decision. Ganun din po sa mga naglilingkod. Social service, social workers, no? Sa ating mga pagpalagay po natin mga magigiting na mga law enforcers natin, hindi naman nila kaano-ano yan, pero nagagawang tulungan. Yung pa kayang mahal natin. Bakit po? Kasi po yun ang kanilang commitment. Decision ho nila yan. Commitment nila, sinumpa nila na tumulong sa kapwa kahit sila ay malalagay sa peligro. Ganon din sa pagmamahal sa kapwa. Decision and commitment. Unang Pedro, chapter 4, verse 10, sabi dito, bilang mabubuting katiwala ng mga kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang mga kakayahang inyong tinanggap sa paglilingkod sa isa't isa. Yan ang pagmamahal sa kapwa. Paglilingkod sa isa't isa. Paglilingkod sa isa't isa. Loving God and loving others is the core, sentro, pinakabuod, pinaka-core. Kumbaga sa community may core group, di ba? Yan, pinaka-core, sentro.
pinaka-core ng isang Kristiyano, core of a Christian's life. Christian love is, ito po, expressed in a commitment of care, concern, and service to others, which is primarily a matter of will and action, not necessarily na emotion. So you decide to act lovingly, kumilos ng tama, kumilos na naaakma, at nararapat. Express in a commitment of care, concern, and service. Parang ano yan paglilingkod. Paano ba tayo maglilingkod sa iba? Pray for others. Dalhin natin sa gawain. Ay, mahalaga ho yan. Invite natin sa gawain. Bigay po natin mga basic needs. Kasama ho dito yung gamot sa basic needs. Yung mga walang pabili ng gamot. Awa ng Diyos, yung aming health center, no? May mga libreng gamot. Bigyan din po ng hustisya. Minsan kawawa yung mga walang pera, hindi makapag-afford ng attorney o abogado. Dignidad. Bigyan naman po natin dignidad buhay nila. At turuan natin maging productive. Hindi yung tatamad-tamad, lagi lang umaasa sa libos. Turuan din po natin maging productive. Give them a chance. Magbigay ng brand new na mga gamit. Parang yan. Saan ka punta? Mag-aabot ng konting tulong, sabi ng kanyang anak. Nalala ko doon sa isang pinuntahang kumpaw, humingi ako ng advice pagdating dito sa justice tsaka dignity. May nakasabay ako, naririnig ko, malapit lang kasi. Siya daw ang napapagbintangan na ganito ang ginawa. Hindi, wala raw siya magawa kasi mayaman daw yung kanyang kalaban. Well, anyway, hindi ko na naintindihan yung mga sunod na pinag-usapan nila, pero kuminsan talaga, justice is also something that we have to share and to give to other people. Luke chapter 6 verse 32. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo, Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Tapusin po natin dito ang aking talk. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. John chapter 13 verse 34. I give you a new command, sabi ni Jesus. Love one another as I have loved you. Yan na po ang ating pinaka role model sa pagmamahal natin sa kapwa. Kung paano nagmahal si Jesus, yun din po ang gagawin natin sa ating kapwa. Paano ba nagmahal si Jesus? Nagpagaling, nagpakain, nagturo, nagpatawad. Mahaba ang pasensya lalo sa kanyang mga alagad. Nag-alay ng buhay. Nag-alay ng buhay. John chapter 15 verse 13, sabi rito, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay, nakadilaw ho siya. Hindi po sinabing nag-alay, past tense. Ang sabi rito, present tense. Nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang ibig sabihin dito ay hindi lang magbibigay ng buhay, pero nagsaserve tayo. Nag-aalay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo yung mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Kaibigan ni Jesus. Parang ano yun, kanta. That's what friends are for. Keep smiling. Keep shining. Only you can always count on me. Hindi kong kumanta ngayon, no? Kaya mga kapatid, mga magulang, ang buhay punong-puno ng problema, stress, trabaho, poverty, hunger, drugs, bisyo, economic problems, global issues, political issues. Ang dami nating problema. Ang sagot dyan, pinakamahalagang utos. Love. Yan lang po. Love is the answer. Yan ang kasagutan sa mga problemang nararanasan natin ngayon. Hingiin po natin sa ating Panginoon na matuto tayong magmahal tulad ni Jesus. Matuto tayong mahalin ng kapwa. Kahit mahirap, sabihin natin, kahit challenging, hingin natin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Wala namang imposible kay Lord. Pagmamahal, yan ang hinahanap ng tao. Pagmamahal, yan ang kailangan ng pamilya natin, kaibigan natin. Kailangan sa loob ng community.
pagmamahalan ang kailangan ng ating bansa. Panginoon, sa sandaling ito, lumalapit kami sa iyo at hinihiling po namin, O Diyos, turuan mo po kami magmahal kung paano kang umibig sa bawat isa sa amin. Nawa ang pag-ibig na yon ay pumarito sa aming mga puso, umusbong, lumago, at maisabuhay din po namin. Lord, pinagdarasal po namin ang mga kung sakasakaling may sama ng loob sa amin. Naway tanggapin po nila ang aming paghingi ng pasensya, patawarin kami at bigyan mo rin po kami ng lakas ng loob na makipagkasundo sa kanila bago pa kami mag-alay sa dambana. Panginoon, ganoon din po yung mga taong hindi nakakaranas ng pagmamahal. Yung mga taong empty, walang laman ang puso. Yung mga hiwalay. Yung mga nakakaranas po ng mga pagsubok sa sandaling ito. Naway Panginoon Diyos, may dumating sa buhay nila na magpapakita ng tunay na pagmamahal. Tunay na pag-ibig. Pag-ibig o pagmamahal na walang hinahan na kapalit, kundi pagmamahal na lagi nagbibigay, lagi nag-aalay. Panginoon, kayo na pong bahala sa amin. Sa mga nakikinig sa oras na ito, punuin mo po kami ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig. Yes, Lord. Fill our hearts with love, joy, and peace, and protect us always through your mighty name, the name above every other name, Jesus, our Lord and Savior. Jesus. Maraming salamat po, O Diyos. Yes, Father, we pray through Christ our Lord. Amen. Sa ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen at Amen. Amen. Parang parang Valentine's Puro love yung pinag-usapan, no? Pero may tanong po ako sa inyo. Kasi nga, di ba, sabi nga, yung pag-ibig talaga, makapangyarihan nga yan eh. Kaya lang, bakit sa panahon natin ngayon, no, itong sabi nga nila yung generation ngayon dito is an evil generation eh. Bakit yung pag-ibig hindi makita sa kapwa? Ano kaya yan? Because of pride. Hindi makapagpatawa because of ego, ganun. Marami pong dahilan, hindi nakakapagpatawad. Kung mapapansin po natin, maraming tao ngayon ang hindi na sentro ang Diyos sa buhay nila eh. Nung nawawala na yung elemento ng pagsamba, worship, nagiging makamundo na masyado, hindi lang pride, makamundo, nagiging greedy para sa kapangyarihan, pera, at nawawala na yung banal na takot sa Diyos. Yun po isa sa mga dahilan. O nga, kamukha nga po yung utos na ibigin ng Diyos ng buong puso, isip, lakas. Kaso maraming kahati si Lord eh. Di ba? Maraming kahati si Lord sa sa pag-ibig eh. Pag-ibig sa Kanya eh. Paano nga po halimbawa yung iniibig ng tao dito sa mundo puro material na bagay, kapangyarihan. Pag nawala yun, ayun na, di ba? Doon na nawawala yung Ayun, yung, hindi lang tawag dito, hindi lang kahati ni Lord kaagaw talaga. Kaagaw talaga. Yun. Kaagaw talaga. Mas minamahal kasi nila kuminsan yung nakikita, yung meron silang napapakinabangan Kaya tulad yan, sinabi mo kanina, pera, mas minamahal pa ang pera. Pero pag naubos yan, nagka-problema, sinong pinupuntahan nila? Si Lord. Lord, tulong. Kaya kuminsan talaga si Lord, aalisin niya yung mga comfort zone natin para matuto tayong lumapit sa Kanya at mahalin siya Paano naman nabasa po ako na na yung banda ba sa isip pa lang, diba, galit na galit ka sa kapwa mo, parang gusto mo na siyang patayin sa isip mo. Hindi mo nga lang magawa kasi tatakot kang makulong. Pagkakasala na po ba yun? Yung parang gusto mo na siyang patayin sa isip mo. Parang ka na rin daw mamamatay tao, parang ganun. Oo, nasa Mateo, nakalimutan ko yung verse Napupuwat sa galit. Although, nagsisimula yun na parang tukso pa lang sa isip, pero kasalanan din ho yun. Hindi pa mabigat.
Kasalanan din ho yun. Pero pag once na may nagbitaw na tayo ng salitang hindi maganda, pabigat na ng pabigat yung kasalanan natin. May ginawa na tayo sa kanyang masama, sinuntok natin, tinisod natin, no, binato natin, pasama ng pasama na ho yun. Kaya kung minsan nagsisimula pa lang sa isip, labanan na ho natin, Lord, sorry, nakapag-isip ako ng masama. Kasi sabi ng utos ng Diyos, di ba, mahalin mo ang Diyos ng buong isip, lakas, puso at kaluluwa, kasama ang isip. So, ibig sabihin, kailangan na, ayun nga, naalala ko nga, yung sinabi ng buong isip, buong ano, kasi hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos kapag hindi natin kayang i-carry yung sarili nating cross. Hindi natin kayang kalimutan yung ating sarili. O kaya, mas mahal natin yung magulang, asawa, anak, kesa kay Lord. Di po pa ganun yun, no? No one can be my disciple Disciples. unless he denies himself, pick up his cross, and follow me. Ang hirap nun, ha? Hindi basta-basta yun. Kaya kailangan talaga ng grasya, grace. It needs grace, eh. Hindi naman basta-basta na gagawin ko to, Lord. Tapos hindi ka hihingi ng lakas kay Lord. Hindi natin magagawa yun. Everything is grace, sabi nga. Kasi meron taong nabubuhay sa mundo na masyado naman yung pagmamahal niya sa sarili niya. Merong ganun. Merong nag-exist na taong ganun. May tawag doon. Ano ba tawag sa ganun? Nakalimutan ko, eh. May complex na gano'n, eh. Narcissism complex ba yun? Hindi ko lang maalala. Ego-centered, parang gano'n. Parang masyadong ano yung sarili niya, yung mahal niya yung sarili niya, gano'n. Oo. Meron namang ibang tao, sobra naman din yung pagmamahal sa kapwa, minsan nakakalimutan na yung sarili. Parang hindi na balance yun. Parang hindi rin balance yun. Oo. Pero kasi mga santo, gano'n ang ginawa kung tutuusin, eh. Talagang hindi nila inintindi sarili nila. Oo, eh. Talagang literal na gano'n, ha? St. Francis of Assisi, talagang lahat binigay niya. Iniwan niya lahat para sumunod sa ating Panginoon Diyos. Parang naalala ko yung dating sinabi niyo, yung last na ano niyo, yung guest niyo rito. Sabi niyo, parang nagkakaroon nagsasalungat na sa Pilipinas, sabi, bawal magbigay ng limos. Kasi batas yun, di ba sabi niyo? Paano kung halimbawa naawa ka naman doon sa kapwa mo? Hindi mo ba siya tutulungan? So, mamimili ka susunod ka sa batas ng tao, susunod ka sa batas ng Diyos. So, sa anong pinaka-final yung niyo? Meron kayo sinabi doon, eh. Oo, ang sinabi ko doon kasi is eto yung legal, pero ano yung moral? Yung legal tsaka moral. Kaya dinidiscern ho natin yun. Dinidiscern natin kung aabutan ba natin or hindi. Halimbawa, meron po dito laging natutulog sa kalsada namin, sa harapan ng bahay namin. Ang ginawa namin, tumawag kaming DSWD sa barangay para kunin. Kasi ng proper way, talagang batas pa rin ang kakalinga, mag-aaruga doon. Pero kung talagang wala kang malalapitan na tulong mula sa batas para tulungan yung taong naghihirap, ikaw na lang inaasahan nun, pagdasal mo, Lord, tutulungan ko ba? Magbibigay naman si Lord ng senyales. So, ibig sabihin, parang medyo susubay ka muna sa batas sa ganung paraan. Tutulong ka muna. Hindi naman susuway, pero case-to-case basis. Mas masarap pakinggan yung case-to-case basis. Ngayon, naalala ko pa, sabi nyo, hindi mo magbigay ng tulong sa pulubi, piso lang bibigay mo, pero yung abortion, inaalaw sa ibang bansa. Mas mabigat yun, di ba? Legal nga ang abortion. 6 months and above. Sa ibang bansa naman, 3 months and above, legal na yun. Kasi may mga batas na pag 6 months below, hindi mo pwedeng abort yun. Tama ba ako? 6 months above yun or 6 months below? Di ba, basta yun, legal. Buhay na. May buhay na yun, eh. Pwede pa rin, dugo na yun, tao na yun, magtatao na. Tao na buhay. Actually, sabi po sa medical science, from the moment of conception, there's already life. Oo, talaga. Nagsama pa lang yun, yung galing sa lalaki at yung female egg, pagsama nila, meron na raw buhay. Yun ang sabi sa medical science. Kaya doon pala may buhay na. 6 months pa kaya. Kaya nga napakahalaga. Kumbaga yung ang sagot sa takot, pag-ibig. Puro pag-ibig talaga yung sagot sa mga di ba? Yung digmaan sa iba't ibang parte ng mundo, pag-ibig pa rin. Napaka-pangyarihan ng pag-ibig, no? Lalo na kung magagaling sa Diyos yung pag-ibig na yun. Ay, oo. Yun? Nasa Bible verse ho yun. Yung
Yung pag-ibig, anong verse ba yun? Nakalimutan ko. Yung ano, One, yung 1 John yung chapter 4 verse katangian. 18 yata. There is no fear in love. Mga katangian ng pag-ibig. Mm. Love is kind, ganon? Ganon po ba? Love is Unang kind. Korinto ho yun eh. Iba yun. Yun, there is no fear in love. Kung di ako nagkakamali, nasa, ito, 1 John chapter 4 verse 18 yata. Ayan, tama ito. There is no fear in love, but perfect love cast out all fear. All fears. All fears. Walang takot. Kaya nga yung pag-ibig na ibibigay natin sa ating kapwa, kamukha ng pag-ibig na binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ngayong mahal na araw, importante na nagpapatawad po tayo ng ating kapwa kasi ganun ang quality ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos Di po ba? Amen po sis. Mahal na araw, Biyernes Santo, malapit na po yung mga penitensya. Anuhin mo yung penitensya tapos lagi mo naman kinakaaway ang mga bahay mo. Yung sinasabi nyo kaninang, yung handog ka ng handog, pero simba ka ng simba, pagdating mo sa bahay, mura ka ng mura. Parang ganun po yung gusto nyo sabihin, di ba? Minumura yung katulong, hindi ka naman magsaing, gabi na! Ako nga po, meron akong kakilala lahat ng masasarap na pagkain binibigay sa aso niya, pero doon sa katulong parang malupit siya sa hayop, malupit siya sa tao. Parang ganun. Meron ka ng ganun tao, no? May mga ganun talaga, no? Mas mahal pa yung gamit ng aso kaysa kasambahay. Pagka na-disgrasya mo pa yung aso niya, mumurahin ka. Mahal ng mga pinabalak gamot ko dyan. Totoo yun. Exaggerate naman kung minsan yung ganyan. Hindi, akala ko nga sa mga pelikula lang yun, pero meron palang gano'n may mga gano'n talaga. Kasi nga pala, kasi yung pag-ibig, minsan talagang, at saka ito pa pala, yung sinasabing pag-ibig, yung pag nagbigay ka ng pag-ibig, kailangan babalikan ka din ng pag-ibig. Di ba mali po yun, no? Dapat pag nagbigay ka ng pagmamahal sa kapwa mo, huwag ka na mag-expect ng return. Huwag ka na mag-expect. Ang importante, nagbigay ka. Yung nagbigay ka. Iba sumasama. Paano babalik yun? Si Lord na bala. Iba masama loob Pag binigyan ko siya ng spaghetti nung birthday ko, nung nag-birthday siya, di niya ako binigyan ng spaghetti. Parang gano'n, diba? Naghihintay na kabalit. Diba? Hindi na, parang hindi na pag-ibig yun Parang ano na yun, business na yun. Hindi. Ibig sabihin, minsan nga sa maliit na bagay pa lang, parang nag-expect tayo ng, di ba, ng return. Si Jesus Christ, binigyan niya yung buhay niya ng, di ba? Kahit na makasalanan tayo, binigyan niya yung buhay niya. Di po ba? Kaya, amen, oo. Kaya Pag nagmahal tayo, dapat wala nang kapalit. Wag maghintay. Kusang darating yun. Kusang darating. So, parang sinabi natin itong pinakamahalagang utos, pag nasunod natin itong dalawa, masusunod na natin lahat ng utos ng Diyos. Yes, kasi yun ang pinakamahalagang utos Pag nasunod na ho natin ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, or vice versa, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa Diyos, natupad na ho natin yung 613 na mga batas na yun. Ang dami 613. Ang dami, no? Binabasa ko ang PDF file naduling ako sa dami. Ganun pala kalami no, 630. Kala ko 10 lang talaga yung pinaka-dami pala nun. Okay. Maraming salamat, brother. Maraming salamat din po, Angelica. Oo. Sa April ulit, Opo. Okay. So, maraming salamat dyan po si brother Francis. So, magkaroon po tayo ng closing prayer. Amen. Okay. Ama sa langit, maraming pong salamat muli sa pagpapaalala niyo po sa amin tungkol sa pinakamahalaga niyong utos. Yes, Lord, kami po ay madalas na nakakalimot na ikaw talaga ang una, buo, na dapat namin pag-alayan ng aming pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, Amang Diyos, sa pagbibigay mo ng iyong buktong na anak upang ang iyong pag-ibig ay maparamdam sa aming mga nilikha. Ama, panalangin namin na ang pag-ibig na yan ang maghari sa aming puso upang sa ganon, isang pag-ibig na may kababaang loob, isang pag-ibig na nagsasakripisyo, at isang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Dalangin namin ang mga taong sa buong mundo na nakakaranas ng galit, nakakaranas ng inggit, mga masasamang damdamin, Panginoon. Nawa ang pag-ibig ang tumunaw ng kanilang mga galit, ng kanilang mga inggit, ng mga masasamang kalooban, Panginoon, upang sa ganon, maramdaman ng mga taong
malayo sa'yo, walang pagmamahal sa'yo, na malaki ang nagagawang himala ng pag-ibig mula sa iyo, O Lord. Gayun din, Lord, dinadalangin namin ng buong mundo na ang pag-ibig ay lumaganap. Na ang iyong mga salita, ang iyong mabuting balita, naglalaman ng pag-ibig mo, Panginoon, ay patuloy na lumaganap. Gayun din ang mga nakikinig ngayon, Panginoon, batid mo ang kanilang nasa puso, ang kanilang mga pag-ibig sa kanilang kapwa. Nawa, Panginoon, lalo pa nila itong palaguin, ang pagtulong at pagmamahal sa kapwa. At nawa, dalangin namin, Panginoon, na gawin namin ang pag-ibig nito dahil sa minamahal ka namin, O Lord. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kaming pahintulot sa tukso at hiyadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, maraming pong salamat sa mabuting balita ng Panginoon. No? Muling tinatouch ni Lord yung pagmamahal natin sa Panginoon. Siguro, marami sa atin ang nakakalimot na ano pa man ang meron tayong mga bagay sa buhay natin, maaring mayaman ka, maaring mataas ang pinag-aralan mo, o kahit anong bagay, no? Kahit ano pa na meron tayo ngayon, lahat yun ang hinihiram natin. At ang pag-ibig sa Diyos ang pinakamahalaga at mapapakita natin yun sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Sapagkat ano man ang ginawa natin sa pinakamaliit nating kapwa, sa Diyos natin yung ginawa. Amen. At of course, kung ipagkakaloob po ni Lord ang March 9, 2024, Sunday Gospel. Okay. Ay, hindi. Namadali ko. Saturday pa lang pala bukas, no? Ayun. Ang magiging guest preacher po natin si Brother Jerry Biray. Amen. And of course, meron pang mga si Brother Noel, Brother Ray, Brother Jerry na dati, Brother Danny De Goliado, Brother Derek, Brother Bong, at saka si Sister Librada. Yan pa yung mga susunod na guest preacher na dito po sa Word of God. Sana isama nyo na po sa schedule nyo na bago matapos ang bawat araw, ay makakinig po tayo ng mabuting balita. Sa dinami-dami ng masasamang balita kapag nagbubukas po tayo ng radyo, ng social media natin, maganda rin yung makarinig ka ng mabuting balita para, di ba, kung stress tayo, lalo na sa panahon nito, talaga nakaka-stress ang buhay, no? Lahat ng bagay tumataas, lahat, di ba? So, yung mabuting balita, magbibigay po sa atin yun ng kagaanan ng kalooban. Huwag po natin kakalimutan na hindi lang naman tayo katawang lupa, meron po tayong espiritu at kaluluwa. Amen? So, salamat na sa Panginoon. Meron na tayo ngayong mga Facebook, mga YouTube, mga TikTok. Pwede po natin gamitin yon to spread the word of God. And wag po natin kalimutan na i-share itong Friday Gospel sa ating pong timeline o sa ating group chat. Parang ano po to pagbabahagi natin, no, ng mabuting balita. No? Kahit hindi na kayo nagsalita, i-share nyo na lang po. Para na rin po natin ginaya yung ginawa ni Kristo na araw-araw nangangaral siya ng salita ng Panginoon. Amen. So maraming pong salamat and to God be the glory.